For today's video naman, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo maka-avail ng PhilHealth Maternity Benefits ngayong 2025. So, isa-isahin natin yung guidelines, requirements, at amount of benefits. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. So, unahin muna natin kung magkano nga ba yung amount of benefits na makukuha natin kay PhilHealth. So, take note dito na hindi cash yung makukuha nating pera kay PhilHealth, kundi ito yung ibabawas sa hospital bill ninyo. So, isa-isahin natin. So, dati, ang mababawas sa maternity care package ninyo is 6,500. Sa ngayon is 12,675 na. Sa non-hospital naman, so dati 8,000, ngayon 15,600. Sa normal spontaneous delivery package naman, 5,000 dati, ngayon 9,750 na. Non-hospital naman is 6,500 dati, ngayon 12,675. Sa antenatal care package naman, 1,500 dati, ngayon 2,925 na. Dito naman sa newborn care package, dati is 2,950. Ngayon, ang amount na benefits na makukuha ninyo dito is 5,752.50. Ito naman yung pinaka-aabangan ng lahat guys sa cesarean delivery. So, dati 19,000 pesos lamang yung ibabawas sa hospital bill ninyo. Pero sa bagong update ngayon is 37,050 pesos na. Para naman sa dilation and curettage, so 21,450 pesos na dating 11,000. Ano nga ba yung mga list of requirements para maka-avail tayo dito sa PhilHealth Maternity Benefits? Ngayon, isa-isahin naman natin yung mga requirements. So, dito, pinakaunang hanapin ng hospital sa inyo after nyo manganak is your member data record or MDR. So, kailangan nakahanda na yung MDR ninyo. Dahil itong MDR is required talaga to pag once na kayo ay nanganak na. So, hahanapan kayo ng MDR sa hospital. So, kailangan naka-prepare na ito. Once na hindi kayo kasal ng partner ninyo, so hindi kayo pwedeng gumamit ng MDR ng asawa ninyo. So, kung halimbawa kayo ay live-in lang, so dapat ang MDR na hawak ninyo is mismong MDR ng babaeng nanganganak. So, hindi pwede sa live-in partner niya dahil nga hindi kayo kasal. Pero pag once naman na kasal kayo, so dapat updated yung dependent information ninyo tulad dito sa baba. Ayan, so as you can see dito, may PIN number yung dependent. So, dapat updated na din yung dependent. Palagay naman na dependent information is yung nanganak. So, ito yung PIN number niya. So, sa ibang hospital, hinahanapan ng PIN. Kung kaya, dapat updated yung dependent information ninyo. So, dapat as asawang babae, nakalagay na yung pangalan ninyo dito. Updated na yung inyong MDR. Next naman natin is yung ibang hospital is kailangan talaga ng patunay naman sa contribution. So, para ito sa mga voluntary member, self-earning individual, or self-employed member. Kailangan, andito din yung contribution ninyo. Makikita nila yung contribution ninyo. Pero take note dito na hindi naman lahat ng hospital is same ng process. So, yung iba, MDR lang is okay na. Yung iba naman is gusto nila ma-check or makita yung contribution ninyo. Pero kung halimbawa may account naman kayo through online, mag-prepare na din kayo ng ganito, your PhilHealth contribution. Then, pag once na hindi pa kayo nakapag-create ng inyong PhilHealth account online at di nyo makuha yung inyong contribution, is pwede naman yung binayaran nyo, ayan,
sa inyong PhilHealth contribution. So, of course, may receipt na binigay si PhilHealth sa inyo. So, pwede namang ito yung ipakita ninyo. Kung halimbawa, hinanapan kayo ng hospital. Then, makikita naman dito ng hospital kung ano yung month na binayaran ninyo. So, kung updated ba yung contribution nyo sa PhilHealth. Next naman is, magkano nga ba dapat ang contribution na maihulog nyo kay PhilHealth at ano yung months na kailangan maihulog. So, base dito, makikita nyo na may 300 per month, may 400 per month, may 500 per month. So, nakadepende yan sa inyong earnings. Again, para ito sa mga self-employed or voluntary member. So, dito guys, kung kayo ay maghuhulog pa simula ng 2019, ayan. Ayan, so ang babayaran ninyo is 200 pesos. Ayan. Tapos, pag December naman, 275. So, dahil 2019 pa yung last na hulog ko, then that time is employed ako. So, ang ginawa ko, unang steps is nagpa-voluntary member muna ako. So, yung nilagay kong earnings doon is 10,000 pesos. So, kung kaya makikita nyo dito guys, kung whole year, ayan, ng 2024 is 6,000. Ayan, so, pero kayo ang masusunod kung magkano nga ba yung babayaran ninyo. Pwede namang 3 months or 6 months. So, sa akin, ang binayaran ko is 6 months lang dahil pumunta ko dun sa PhilHealth is April. Then, ako ay manganak ng September. So, saktong 6 months ang pagitan noon. So, September ko magagamit kung kaya dapat updated yung PhilHealth contribution ko. So, dapat may hulog ako on September para magamit ko ito. Kung kaya ang binayaran ko is 6 months from April 2025 to September 2025. Pero kung kayo naman ay pupunta doon ng July, so 3 months na lang yung papahulog sa inyo ni PhilHealth. Yun ay 500 per month. So, tatanungin din kayo kung saan ba kayo manganganak, ganun. So, yung taga PhilHealth naman yung mag-suggest. Pwede kayo magtanong kung magkano nga ba yung dapat nyong bayaran. So, may verification teller naman doon kay PhilHealth para tanong kayo, makapag-suggest kayo kung ano nga bang dapat na contribution ang babayaran ninyo. So, dito naman tayo sa indigent. So, paano kung may indigent certificate naman kayo galing sa DSWD? So, kung meron na kayong ganun guys, so hindi nyo kailangan magbayad ng contribution dito. So, bali, i-update nyo lang yung inyong PhilHealth account. Bali, ipaasa nyo lang kay PhilHealth yung certificate of indigent ninyo na nakuha nyo sa DSWD. Unang process naman nun para magkaroon kayo ng indigent na galing sa DSWD is kumuha lamang kayo ng indigent sa barangay. Then, punta kayo sa DSWD. Din yung taga DSWD is interviewin kayo. Pag pumasa naman kayo, okay naman. So, bibigyan kayo ng certificate. So, yun yung i-process ninyo. Punta kayo sa PhilHealth. So, hindi nyo na kailangan magbabayad ng contribution na andito. So, para hindi na kayo makapagbayad guys, tulad sa akin, 3,000 yung binayaran ko. So, magpa-indigent na lang kayo. Next naman is, ito na yung PhilHealth Premium Slip ko. So, nung nagbayad ako, doon sa verification ng contribution, so sila ang pinasulat ko dito. Kung magkano nga ba yung babayaran ko. So, dahil hindi ko nga alam kung ilang months, 6 months from April to September 2025. So, again, pero pag once may indigent certificate kayo, so wala kayong babayaran. So, automatic bibigyan na lang kayo nila ng MMDR. So, pwede nyo na magamit yung PhilHealth ninyo pagkapanganak ninyo. Bali, si PhilHealth na yung bahala sa inyong contribution dahil nga is indigent kayo. So, hindi nyo na kailangan magbayad ng inyong contribution. Next naman is PhilHealth ID. So, depende din sa hospital. May ibang hospital like sa akin, nung nanganak ako 2016. So, hinanapan lang ako ng
PhilHealth ID. Kung kaya mas okay din na may PhilHealth ID din kayo. Ngayon, nakompleto na yung mga requirements ninyo at na-prepare nyo na lahat-lahat. So, maghintay na lamang kayo na makapanganak kayo para pag once na nanganak na kayo, kung ano yung hingiin ng hospital ng mga requirements is nakahanda na ito at ipapasa nyo na lang sa kanila. Then, sila na yung mag-process, sila na yung magbawas sa total bill ninyo ng inyong hospital bill sa inyong maternity benefits. So, ganun lang guys kung paano kayo maka-avail dito sa PhilHealth Maternity Benefits ngayong year 2025. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!